Adres kalibutan, dagan tag mga nasinati ng mga panalangin mga gitawag. Tapos, pag mo isgo tag panalangin, ato din una-una sa panalangin, material din na niya. Kwarta, ba ako, ako'y kuhan, ganang napanalanginan ko sa Ginoo. Mo ginay-term line na to. Basta, more on sa physical ang atong pasabot kung itag panalangin. Kaduha, pag mo isgo tag, kaning yung sitawagan na term nga God's gift. Kalita na nasa markar ito sakyanan kanang bibitay God's gift. Labi na kuwan. Ano bang mga labi ng mga nindot nga mga pamasayroan kasagaran na gasa sa Ginoo. Now, sa to muli na sa blessing mo isgot tag blessing material atong pasabot. Pag mo po taog gasa or gift material ka po itong pasabot. Mo nang usahay na yun. Pag nadan kay kuwan, kay motor. Kuwan God's gift. Tapos, gipiyalan ko sa Ginoo. Di ba, mo term na to. Piniyalan. Ati manon na to ni, gipiyalan ko sa Ginoo. Kanya katong walay motor, wala gipiyalan. Kung may mindset na to, pag may gipiyal sa imo material, ang walay inana, ito pa, dili sila piniyalan sa Ginoo. Or, ang punto nita, kapiyalan man ka sa Ginoo, good mo nang gitagaan ka o ginana nga butang. So, sa ito pa, ang walay mga inana nga butang, wala, di na kapiyalan sa Ginoo, di kasaligan. Murag mo atong kuhan, murag mo implication niya. Pag mo isgot taog ka ng panalangin or gasa nga literal, physical gina itong pasabot. Pero actually, ang nakanindot sa Ginoo, aside na, di ba kaya natin mga request, mga kuhan lagi, kaya ipangayo man sa Ginoo. O din tayong kuhan sa Ginoo, kanang gasa na siya sa Ginoo. Mabito na usay magpaampo kanang ang gitawag ba nga magpa-intercede, magpakuan kay kinahanglanon niya na siya. Kay para matagbo ang imuhang kuhan. Murag pangandoy. Pero, tarong buntaga, gusto na ko na isgutan, no? Labi na kaning gitawag nga ba ng God's gift, kaning gitawag nga, intercession. Old Testament, na dedication nga gihimo si Solomon, kaning sa 2 Chronicles. Mga bata, listen. 2 Chronicles chapter 2 verse 4 to 6. May tungod ni siya sa katong templo nga gitukod ni Solomon. Temple. Ingon niya, behold, I am about to build a house for the name of the Lord my God and dedicate it to Him. Magbuhat ko og kuan balay diha para sa pangalan sa Ginoo nga akong Dios o akong ihalad ididikar ngadto kaniya for the burning incense of sweet spice before Him and for regular arrangement of the showbread and for burnt offerings morning and evening on the Sabbaths and the new moons and appointed feast of the Lord our God as ordained forever for Israel. Sa purpose ni Solomon pagtukod sa templo is para diha himuon ang mga serbisyo, ang ilahang celebration, ang observance tanan nga gikinahanglan. Kaysa una ang ilahang simbahan is tulda-tulda. May lang niya to kay garahe, ang ilaha sa una kay tulda-tulda gyud. Ato napatay ko ang still trust. Okay. The house that I am to build will be great. Kung si Solomon, ang akong tukuron nga paningmalay, grabe ni siya kanang dako niya. For our God is greater than all gods. Kaya ang atong Diyos, mas labaw siya sa tanang nga mga Diyos. But who is able to build him a house? Apan si kinsa may makatukod kaniya og panimalay nga ang langit o ang pang kinaibagwan nga langit dili man maka-contain sa Ginoo, sa kadako sa Ginoo, dili gani pasigong Ginoo sa langit. Kinsa may tao magbuhat og balay para sa Ginoo na unsa man tao na siya. Who am I to build a house for him except for a place to make make offerings before him? So ato makita diha sa katong gibasa, daghay dili lang kani sa panahon ni Solomon nagahimo sila og pagdidikar.
bisan balay ginadidikar na siya. Muna ilang ang kwan sa una. Ngayon pa, kung ang sundalo, una siya musulong, kung yung balay, wa pag ididikar na nadaan, ano ba? Muna kwan sila niya. Ang bata po niya, kwan sa serbisyo sa templo, gididikar na siya sa templo. Sa lakad nga istorya is requirement din na siya sa balaod nga i-dedicate siya. Which is ang purpose, i-dedicate siya para sa buluhaton sa Ginoo, para sa iyang gamit, para sa purpose niya, para din siya sa Ginoo. Muna pinaka-kuan niya, uyukan sa pagdidikar. Karon na atong nasabtan kay atong kuan sa Ginoo, gihalad nga balutan nga kung siya ampingan sa Ginoo, ampingan gina niya. Mamo na atong gituhuan. So kaniadto ang pagdidikar is para sa buluhaton sa Ginoo. Tapos unsay paagi sa pagdidikar? Mo nang kung sa ato apa sa pagkakaroon ana ginay ihaw. Ihaw. Kinamay halad sa una, kinahanglan na siya mag-ihaw, paula o dugo. Lagi na siya ibasbas sa dugo, mag-iingon. So, katutanan is paagi to siya sa daan nga tugon. Ang pangutana, sa pagkakaroon nga panahon, karon nga saan umana si Jesus gilan siya, kinahanglan pa ba gihapon nato na himuon? Munay utana, kinahanglan ba? Kung may kinahanglan ba, ato ba gila na isdili? Pero pwede mo himuon. Para to, dili siya kinahanglanon, dili siya necessary. Necessary ba? Dili siya necessary. Nga kuwan. Kay, inani na siya. Ang ano nga itong gihimo, is pakita na siya sa atong gituhuan. Wala siya connection sa kay kung may i-dedicate na to, example, bata. Kung ato na i-dedicate ng bata, kung sa karaang tugon pa na siya, gamit na siya para sa bulaton sa Ginoo. Marabag si Samuel ba to? Didikar siya dito siya nagdako, dito siya sa bulaton sa Ginoo. Ang mga gamit sa templo gididikar kay para sa bulaton sa Ginoo, para gina siya sa Ginoo ang purpose. Now sa tuwa nahimo siya nga kuan kanang mura siya og ginadeklara nato publicly nga gila nato ang Ginoo. Inana na siya mura dili siya pareha og meaning sa kaniadto nganong gididikar nato kay para acceptable sa Ginoo, para magamit sa Ginoo. Mao man natong man siya para magamit ni siya sa bulaton sa Ginoo. Mao siya ang sa daan nga tukon. Unya kada buhat nga ritual nagin na siya ang pagpakula sa dugo. Lagi na yung mga halad. Nya timan ay mga igsoon sa ato inani mo na pag magdidikar nagin na siya nagdidikar. Di ba? Kung magpadidikar nagin na nagdidikar na siya kanang ang pari baba. Mao siya nagdala sa halad. Mao siya nag-release sa inana ang channel ba ang dagan sa kwan pagdedicate na to. Pero sa pagkakaroon ang hitabo manggod wala ta dili siya inaandan na to dedikatan ng bata ihalad na to sa Ginoo. Pero ang tinuod manggod may igsoon si Jesus naghalad siyang kaugalingon. No need, yung anong mayroon tayo, no need siya ididikar, tingano, gi-redeem naman ka, nabayaran naman ka, na paulaan naman ka dugo, iya naman ka sa Ginoo. Sa una, kinahanglan ihalad, basbasan og dugo, kay para sa mahimo kang balaan, para mapaninana ba, more on, kuhan niya, pero na nag-mediate, na nagpari nga nagpataliwala, nga mo halad. Pero ang nakalindot sa ato sa pagkakaroon, kay si Jesus, iyang kaugalingon may ihalad, siya mo'y, ang tinuod lang siya nagdidiktar sa ato, siya mo'y nagkuhan sa ato, kanang ang tanan niyang gihimo para sa ato, nga kanang para gamit sa Ginoo, di lang kay gamit pa sa Ginoo, para ma-connected yun ka sa Ginoo.
Muna ang dedication na to, di ba, di man kabuot ang bata, kay gihalad man siya, wala siya moro ko na sa bunyag, wala siya kabuot, wala siya kwan. Sa ato sa pagkataron, pwede man nagko idedikar, pwede man inana. Kuha na siya, sa atong pagsabot, sa gihimo sa Ginoo, nakasabot ta nga diha man ang part nga nakasabot ta nga iya mo na ang bata natural iya gina sa Ginoo mo nakasabot o unfair mo kayo no mamatay ng bata nga wa pay buot hindi inferno kay kuan kini original sin gila na siya inana kwenta kay buto na iya na sa Ginoo wala pa man siya kasabot si dagan ning kalibutan na kay inosente po na no ilaglag ra. Pero tinuod man God kita sa diyang nakahimo na tag-desisyon gidawat lang nato ang kuan sa Ginoo ay yang gihimo para sa atuwa mo nang nahimot ang kabahin sa Ginoo dili kay tuod gituklod ka nang naghalad sa imo si pastor man naghalad sa pagda dili mo na mo hinungdan nga nahimo kang suod sa Ginoo tungod sa gihimo ni Kristo gikan si babaw naog sao nagikan sa ubos ipasaka gid ana bang ara ko halad so mo na siya ang kuan kumbaga nang kana siya kani bang isgutan na to kanang gitawag ba nga gasa sa mga isgutan ganin yung taggasa gift kapit naman Christmas so na gift na regalo mga kuan ay mag-birthday taga-regalo tulay pang birthday niya ang kuan sa to lagi naanad ta ngaminggay tag gasa bisan minta gina-consider nato ang mga physical nga butang is gasa sa Ginoo. Kung sa man biday gasa gid sa Ginoo kanibang mga butang nga material. Gasa ba na sa Ginoo nga ikaw may nalingkamot ana. Di ba? Ikaw may nagjaguan biya na nimo no ning sildo imong gitigong gipalit ana nga butang gasa ba na sa Ginoo. Diba? Gipiyalan ko sa ginawa nga butang kay kasaligan mong gud-gud. Inana ba nga itong mindset may tungod sa gasa sa Ginoo. So, ingin pa sa kuan, Romans, ito na yung panglaktawan. 3:23, tamang 24. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakapsan sa himaya sa Diyos. Tanan nakasala. And are justified by His grace as gift apan gipa kanang iyang pagipakaway sa ta pinaagi sa iyang grasya isip gasa sa tuwa through the redemption that is in Christ Jesus pinaagi sa paglukat ka nato nga diha kang Kristo di ba balik ko na to ganina ang import ay kang Christ iya kagalingon iyang gihalad para lukaton ta gilukat na ta di ta nga ihalad-halad kay gilukat naman ta ihatag pa ba sa Ginoo ang iya ha na daw. Kung iya na ka sa Ginoo, ihatag pa ba ka balik sa Ginoo? Ihatag ka sa iyaha, nga iyaha man ka. Kung ikaw tag-iya sa butang, ihatag ba na sa imuha ng butang, ikaw may tag-iya. So, diri ang ipakita sa Ginoo, gasa, kung siya'y gasa ang kaningin pa ang grasya, nagihimo sa Ginoo, nga gipakaway sa ta. So, more on sa spiritual nga side sa itong kinabuhi. 6:23 sa Romans gingon, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. But the free gift of God is eternal life. Apan ang libre nga gasa sa Ginoo mao ang kinabuhing walay katapusan. Wala gid ay kuan, walay physical gisgutan dito mo ison. More on sa ato ang pagka sa itong sulod ba sa itong espirituhan nga parts kinabuhi. Kaya siya nga gasa is ang eternal life ng gingon in Christ Jesus our Lord diha siya sa kang Kristo. Pero dili na po ikuan gingon ni Paul sa Corinthians gasa unsa ang klase nga gasa yung panya sa 1 Corinthians 1 verse 4 to 9 I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Pasalamatan na ko ang Diyos sa kanunay tungod sa grasya sa Diyos nga gihatag ninyo gihatag kaninyo diha kang Kristo that in every way you were enriched in Him in all speech and knowledge sa tanan pamaagi
Yun pa, enrich in Him, in all speech and knowledge, bisan sa itong panultihon, sa itong pagpanabot, even as the testimony about Christ was confirmed among you, bisan pag-testimonyo may tungod kang Kristo, makita diya kaninyo. So that you are not lacking any gift. So inani day. Kitang tanan, wala gid ta nagkulang sa gasa sa Ginoo. Balik ko na to, una lang nga gasa daan sa kinabuhi ng ulit katapusan. Di ba? Ang gasas pagkamatarong, hindi ko pakaway sa ka, sa makasasa ka. Di ba? So, tanan ta nag-apod-apod sa gasa sa Ginoo. Wala giingon pa nga ba yung na left behind or napasagdan. Tanan ta dawat aning gasa sa Ginoo. Kung ni dawat lang kita, ba? Nakadawat ta aning gasa sa Ginoo. Yung pala niya, who will sustain you to the end? Kinsay mo sustain sa tuwa, ang kaning Ginoo, ang iyahang kuwan, diha kang Kristo. Guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, matinudano ng Diyos, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So, nani, ang mga gasa nga gisgutan po, nagisgot po diri si Paul o mga gasa, more on sa spiritual gyapon. Ang purpose is para natin fellowship sa kang Jesus, magligon sa matag usa, muna siya nga mga gasa, more on sa spiritual nga side. Na yung po diri, 1 Peter 4:10, ito lang ipabasahon, no? Tama ni 11, as each has received a gift, matag usa nakadawat og gasa, use it to serve one another. Gamitan na siya sa pagserbisyo sa matag usa as good steward of God's varied grace. Isip, ingon pa, maayo nga pinialan sa Diyos sa nagkalain-lain nga grasya. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Bisan kinsa mo istorya nga kanang ingon pa mahitungod sa kaning gipamulong sa Ginoo. Whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies. Kinsa to mo serbisyo nga kanang ingon pa sama nga kanang ang kusog sa Ginoo nasa imo nga mo serbisyo. In order that in everything God may be glorified through Jesus Christ, to Him belongs glory, dominion forever and ever. So inani di ay. Kanang nga gasa nga giingon, katong gipang hisgutan ganingan. Kung na to yung original nga text is kaning pa charisma. Charisma is gratuity. Ngun pa kindness or pardon or rescue. Pagluwas sa tuwa, gipawaysa mo na siya nga gasa. Or gracious bestowment. Kana bang gidawat ka sa Ginoo, ano bang kanang gihimo kang kabahin niya. Mo siya ang katong nga mga gasa gisgot botong siya sa spiritual nga kanang kuan nga part sa gasa. Tapoy gasa nga gingon. Ang tinud magson tulo din ni kaklase ang gasa nga gisutan sa Biblia. Ang kaduha is para kaning gigamit sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. For by grace you have been saved through faith. Pinagi sa grasya kita na luwas pinagi sa pagtuo o dili ni sa atong kaugalingong buhat. Gasa kini sa Dios, dili resulta sa atong binuhatan aron walay usa nga makapanginambog. Kita iyang hinimo diha kang Kristo alang sa mayong buhat which God prepared beforehand and we should walk in them. So inani, it is a gift of God ang unsa ang kaning kaluwasan nga atong na sinati. So kana siya nga gasa nga atong nadawat sa kaluwasan is doron. Si doron is a gift or present or an offering nga gihimo sa Ginoo. Balik ko na to katong ganina atong charisma. Gihimo sa Ginoo nga kanang gidawat ka, kanang nahimo kang kabahin niya, kanabang kanang agasa nga nagpalig-on sa imuha nga gipakawaysa ka, bisan makasasala ka, gidawat ka as is nga kanang kuan, gihinduan ka pinagi sa yang gihimo mo to gasa to sa gyapon. Kadto nga gasa kaniyang gihatag sa to is kaning regalo gyud. Libre nga gihatag sa to is kaning yun pa
grasya may tungod sa kaluwasan. Ang ikatulo is kaning yun pa duma. Kaning duma nga gasa mo ni siya ang physical nga gasa. Nga nadawat mo pa ni sa Philippians 4:17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account, ingon si Paul. So, wala ko nagkinahanglan sa gasa, kanang gasa nga giterm niyan is kaning gasa nga katong material nga butang. So, inani day. Ang gasa nga gihimo sa Ginoo katong gitawag nga karisma, moto ang katong mo na nga gasa atong na-enjoy sa pagkakaron. In knowledge, in speech, mo na nahimo ng part sa atong kinabuhi na nga gasa. Tungod kay gihatag po na siya katong ingon pa atong duron, gihatag sa Ginoo, tong gihatag sa Ginoo tong gasa mo nang nasinati nato na enjoy nato nga gasa kay gigasa ra sa Ginoo ang act niya paghatag mo tong sa duron. Ang katong duma mo tong physical nga kuwan sa tao na siya, moron sa tao nga gasa, regalo nga gingon. So sa laktod nga istorya, unsay punto nato maigsoon, pag-isgot nato niini, ang Ginoo concern siya sa ato more on sa ato physical nga spiritual nga side sa atong kinabuhi. Ano yung pinaka-importante? Tanaw na to kung ang mga encouragement nga gihimo sa Ginoo bitaw, usahay nga kanang dili ta ma-discourage sa ato nakita, dili ta ma-discourage sa kanang mga hitabo sa palibot. Kay kana siya tanan labay. Pero kaning gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato nga spiritual, mao ni siya gasa nga mulungtad ug mao pud ning mo sustain sa imuha. Panahon ka maluyahon ka, madumduman nimo unsay gihimo sa Ginoo, mo na siya nag-sustain sa imuha. Kaya iya na physically, spiritually, iya yun ang gitunol sa atoa, pinagi kang Kristo. Naanita sa kaning gingon nga, ito bang pag-intercede nga gingon. Related mo ni sila, related lang yan ni. Sa Romans 8:26, ingon pa, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Yun pa, ang Espiritu, sama nga Espiritu, nagtabang ka na to diya sa itong kaluyahon. Kaya wata masayo dun siya itong iampo, kung siya angay iampo. Apan ang Espiritu, siya mismo nag-intercede daw sa ito nga kanang for us with groanings to deep for words nga napag-agulo, nga kanang lalong dili ma-express sa pinulungan. Sapagkat verse 27, sumpay niya, ino niya, and He who searches the hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So kadua gigamit ang word na intercedes. Nga pa, siya nga nagasusi sa kasing-kasing, nasayod siya unsay nasa huna-huna sa Espiritu, tungod kay ang Espiritu naga-intercede alang sa mga santo sumala sa katuyuan sa kabubuton sa Ginoo. So inana, kadua siya ang intercede nga gingon nga katong ang unang intercede gingon kanang dili nato malitok nga pagampo siya maoy ni intercede. Ikaduha nga intercede nga giingon nga kanang siya may nasayod. So may kalahian na ning duha ka intercede kaduha ang una nga intercede nga giingon is to intercede in behalf of or hyper tong chano kung saya pang hyper tong chano. Grabe na siya, may tag-hyper, kuha na siya, kanang taas na siya nga level. So, kung siya may ibot, pasabutan na. Ang ato Espiritu, dili, kuha siya sa, ay, bitaw sa itong mga experience niya, di na takasabot sa itong kinabuhi, pero ang Ginoo mas nasayod, ang iyang Espiritu, nga nasa tuwa, moto siya kanang nag-intercede para sa tuwa. Siya man mismo may nakabalo. Yung sabi, ang tao no, kanang panahon sa mga krisis na mabot siyang kinabuhi, maglibog na siya ba? Asa siya paingon, unsay himuon, mo naglibog, bisag pati bagampo, lisod na sa akong iampo. Kaya wala nakasabot sa imong kinabuhi. Ano man na, pero ang Espiritu sa Ginoo nga nasa imo, mas moto siya ni intercede. Mao'y kuan sa Ginoo. Kaya kaning ikaduha nga intercede nga word is intong chano, more Chinese ba? Intong chano. Or to chance upon, to confer with, or to entreat. Inani day. Katong primero nga intercede katong magagulo,
in behalf of sa tuwa, siya mismo may mo kan ba sa Ginoo. Kanang siya mo sampit siya ang mo connect sa Ginoo. Kani kaduha nga intercession is ingon pa kani ba may tag to compare with ang word nga compare, di ba word nga kanang conference nga word gikan nag-interact, nagkuha input, so nag-inistoryahan na ini ang espiritu sa Ginoo. Sila mo'y nag-meeting para sa mga mo na itabo spiritual na siya nga kuan mo na nya tapos to entreat or in favor or against pag nga ba kumentag to entreat o siya ang naghangyo. Ang hangyo gani pwede na mayo, pwede dawtan pero wa mo gidawtan nga hangyo sa espiritu sa Ginoo. To entreat para sa tuwa siya niyan po para sa imuha, siya po ang nag-connect. Inana ba sa spiritual nga wa mo gutay hanaw sa espirituhanon nga bahin sa tong kay di man nato na makita. Kinsa may nakabalo sa huna-huna sa Ginoo, ana biya lang yung pulong. Kinsa may nasayod sa huna sa Ginoo, di ba iya ang espiritu? Kaya ang espiritu sa Ginoo mo na nakaila sa iyang kaugalingon. Siya nasayod sa tanan. Mo na nga na kanang espiritu gibutang sa imuha. Wa ka kasabot sa imong kagalingon, wa kasabot sa imong kinabuhi, wa ka balo si naglibog na kang sekuan. Pero salamat nga na espiritu sa Ginoo mo na siya nag-agulo sa sulod. Mo na nag-connect sa atoa. Mo na ang kuwati nga lang ka. Kita nga mga Kristohanon nakaita sa Ginoo. Kita nga na ay espiritu sa Ginoo. Kita nga kanang pa nga iyahan ni Kristo. Bisan unsa kadako sa problema. Minta dako na gid kay nga problema. Pero naagid siya kasulbaran. Oh. Bisan pag mat siguro no problema mo mat. Nagyan mo na show your solution. Pero ang Ginoo di na yung show your solution. Tagbo na diretso dili na yung pangitaan kag pa ikaw may mosulbad gyapon. Dili nga kanang instant bitaw tiya kanana dayon ang tubag automatic dahil siya naa sa matubano. Wala na daghan pa sikot-sikot. Kaya nakabalo man ang Ginoo nga mao na ang kanang imuhang agulo sa imong sulod. Nga di nimo ma-express diya kasi kandi nimo walay pulong ba nga maka ba maka-explain unsa na siya. Diba? So, salamat sa Ginoo nga kanang kita inana ang kasinatian nato bisag di ta maayo mangampo. Kaya siya manggod basta mo yung tag-ampo dayon. Kuan na siya murag para sa tuwa murag siya open ng silot. Na ikaw pampuon mo mutago mo di ko ana kay lagi mo na siya ang tinod pati pagkapos pagkaon di ba matulog ko ampo di ba pagkaon na din na mo na itong nandan nga basta ampo nga nagay pamatbat sa yung baba magkutib-kutib na yung baba na din oh ampos pagkaon imong ampo niabot na og Germany abot na Japan pagkaon ra ni paampo pero naampuan mo ng pagkaon nga naa mo na sa mga tubangan di ba parasa mo na pasa na mate na pagkaon ampo para pagkaon kuha kay gikaon diba? Ayaw na pag-ampo sa pagkaon kung huwag kay gikaon pero kung nanay pagkaon sila mati diba? Pasalamat ramang ko na siya nga kanang gihimo na to sa Ginoo pero inani ang kuwan sa Ginoo ang kamayo ba sa iyang pag-intercede sa to Romans 8:31-35 what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Niya. So may kasulti na to aning mga butanga ingon pa ni Paul. Kung ang Ginoo dapig na to, kinsa may anang against ato, kinsa may batok na to. Kung ang Ginoo dapig na to. Dapig gyud kanunay sa ato ang Ginoo bisan sa may igsoon niya. Ang espiritu sa Ginoo nasa imuha. Ipakamatyan ka, iyahan na ka, tanon. O aha pa man ang Ginoo ibutang, dapig gyud na perminti ang Ginoo sa imuha. Manag manitag konsentidor ng Ginoo sa imuha. Konsentidor gyud ang Ginoo sa imuha, kay pinalangga gud ka. Ginana na siya ka kuan. Di ba? Grabe ka, dapig ang Ginoo. Bisan sayop nimo, gilabanan niya ang Ginoo.
Na, nang tinuod na igsoon. Daghan matag sayo sa tinuod lang. Kadad lang masikyat ka. Pero dapig gyapon ang Ginoo sa imo, konsididor gyud ang Ginoo no. Ngana sa ka may gugmahon sa imo ha. Nga bisan og daghang kag palpak, kinangga gyapon kaniya. Pero ang kanya ay gihatag gani niya iyang kaugalingong anak unsa pa kaning ubang mga tanan mga butang pagigingon. Graciously give us all things. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Kitsa may maingon pa maka tulisok, maka akusar sa pinili sa Ginoo. Ang Ginoo man ang nagpakaway sa nato. Siya may naglimpyo nato. Who is to condemn? Kinsa man ang mukondina? Nga si Jesus man ang nagpakamatay ug gawas pa ana, sobra pa gyud ana, nabanhaw pa gyud siya. Nga nag-ingkod sa tong kamot sa amahan, who indeed is interceding for us. Kanindot mo igsoon no? Kinsa nag-intercede nimo? Si Jesus. Ay pagsalig sa intercession sa inyong pastor. Kay kanay inyong pastor nanginahanglan po na siya intercession. Intercession, kitsa may intercede na to ang Ginoo. Diba? Sa atong kinabuhi, usahay manggod kita, mura pag dili ta ka barog sa atong kagalingon. Siya dili ka barog sa atong kagalingon. Kanang bitang mga Kristohanon nga mura tanaw na silang kinabuhi. Wala sila pulos, helpless or kuan kanang murag wa koy gamit makasala dito kana to kay ang ilang basihan kung wala na sila naka-fellowship sa usa ka pundok. Ano man na kanang tay, di na makita sa inyong pastor. Piling tayo nimo, kuan kanang self-pity na din ka, wala na ba nga. Mura pag ang imo ang gisaligan nimo sa imong kusog, ang gisaligan nimo sa imong pagkamatarong, gisaligan nimo sa tanan nga kanang pagka-Kristohanon is nagagad sa imuhang pastor. Yung mura pag ang connection kung dili ka wala ka gipreobehera ni pastor, awan na. Oh. Di ba mo man kasi karang mindset din sa kon. Manang uban dut-dut gina sa pastor dito ginagawa pa. Uy, pastor, ati manon ginano, mura pasip-sip ba kay para ang panalangin sa Ginoo si pastor mo. Oh, no. Panalangin na ligos Ginoo kay pangga na ang pastor. Mo man ang kana to mindset. Nakalimot ta nga ang Ginoo, si Jesus mismo, nag-intercede para nato. Siya ay naningkamot para to. Ang siya'y pabor nga nung mas kuyaw ang intercession sa Ginoo. Ano siya dito? Ato ba niyang Ginoo? Naging kod siya nasis tong bahay sa Ginoo. Yan ka-istorya ang amahan mismo. Yan si pastor, kita ba rin sa Ginoo? Diba? Naniya. Ang nanda na ito, magpampo sa pastor. Okay, wala problema. Huwag gina, wapoy sa'yo pa na may son. Kung magpampo, huwag gina problema. Di na siya nga bawan o sa. Huwag gina problema na. Gina nila nga ako, basta mabili lang yung nuna. Pampo ta. Okay, gyampuan mo. Gasi kayo mo kay gyampuan, pastor. Di siya may nampo ang pastor. Di ba? Madasig mo siya. Oh, di ba? Wala siya ikuan. Mura siya og nahulog nga mas gamhanan si pastor. Mas labaw siya sa kaning ordinaryo nga magsisimba. Kay mura mag siya nasa iya ang kon mura na channel. Oh, ol ko binanggit kayo. Mediator ba? Ako na to nag-intercede si pastor, mediator na. Siya nagpataliwala sa tao. Direct mo dito si Ginoo, kito nag-intercede dito. Nga na kanindot di pa nimo ma-express ang espiritu sa Ginoo mo to'y naglihok dito. Grabe na ang gulo. Kung naay meeting na hitabo, sila nag-meeting. Kung sila gimeetingan para sa imo. Kuha mo? Nasabta na to ang saykwan sa grabe na ang pabor sa Ginoo ba? Ngayon, ang Kristohanon, kung nakasabot lang siya siyang standing niya sa kalibutan, kasabot lang siya sa gihimo sa Ginoo spiritually, di kita makuan ba wagi puruhan nga mapukan maluya ang usa ka Kristohanon kung nakasabot sa iyang identity. Bisan unsa pa na nga krisis moabot sa iyang kinabuhi, dili na matarog.
Maluya man ang lawas, pero spiritually, nakakabuhi. Ang lawas na to, mubati mo yun. Mapiktahan mo kita sa atong nakita, sa atong nadungog, sa atong nabati. Mao, binanormal na siya. Pero spiritually, kita, di ka matarog. Kaya naman, mabot ng sa punto, bitaw, no? Makapamalandong lumpog ka. Kinsa may nagstorya na nimo, di ba ang Ginoo? Ganun gignan mo ka, nagplano manggod sila, nanon sila gisgutan para sa imuha. Anak kanindot ikabahin ka, uban ka nila. Nila, no? Daghan din Ginoo. Nagong anak na ang amahan, napagid ang espiritu. Inana ka privilege ang mga Kristohanon, mga igsoon, kung butang naon. Muna sa pag-mediate, kaya kung kubinan kayo atong naandan, kinahanglan tawag na mo pataliwala mo, bitaw lang, kinahanglan dyan, si Pastor man mo, didikar sa akong sakyanan, o, kung na mo sakyanan, masakyan ako. Oo, nga. O, may problema, didikar ka, apuan na to, pre-over, okay na siya. Pero, ang punto ba, may son na ni, pwede na mo kung ikaw ang mo-open. Pwede mo kung ikaw ang mampo para ano. Di ba? Ano ba? Kaya ang tinuod manggod, wala ta na kinahanglan og ka ng channel ba nga tao para maka-access tas panalangin sa Ginoo or para maduol ta sa Ginoo, para maangkon naton sa pabor sa Ginoo. Wala ta na kinahanglan channel. Baka channel is mo na siya ang media. Di ba media mo na siya mediator. Wala ta na kinahanglan media. Ang nalata direct sa Ginoo, sa iya mismo gikan. Kay Hebrews chapter 9, nani ang gingon na? Chapter 9, verse 11 to 22. But when Christ appeared as high priest, naniya, high priest na Jude, di lang kay priest lang, high priest, of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation. Inani ang gingon na, kung katong gididikar nga templo ni Solomon gihimo, di gani maigo ang Ginoo ato. Ang mga atulda-tulda nga gihimo la Moses para simba sa Ginoo, ginuhat to siya sa kamot sa tao. Pero kani si Kristo nisulod siya sa pinakabalaang dapit aning templo nga dili hinimo sa kamot. Kung katong kuan siya, replika lang nang nahitabo diri sa yuta. Replika na siya mo na itsura, na outer court, inner court, na holy place, most holy place, ina na siya. Pero ang pattern kaya sa gikuha na siya sa yun pa sa mga langit nun nga kuha na gud spiritual na gud siya nga part. Mo nang gisod ni Jesus. He entered once and for all, nisulod siya kausa para sa tanan. Mahingit ang kausa para sa tanan nga nanginahanglan sa kanang requirements sa dugo sa ina niya. Kada ritual himo nila nabi ng paula sa dugo. Maghalad na ay paula sa dugo. Na yung mga paula sa dugo. Pasaylo sila, pag-construct, na paula sa dugo. Pero yung pa niya, pag si Kristo na, pag niya once and for all, misulod siya once and for all, sa tanan nga gi-require sa balahod, iyan ang gi-fulfill. Pang ako na ning pang halaran ko ni tanan nga gi-require nga o halad into the holy place, not by means of blood of goats, dili pinagis dugo sa kanding, calves, and but by means of his own blood, pinagi sa iyang dugo. Dili mananap ang gihalad dito, kundi iyang kaugalingon mismo, thus securing an eternal redemption. Inani ang purpose ng paghal sa dugo, para na redemption ninyo ba kuan ba niya, para ako ani, para kuan ba pag ididika sa Ginoo, gialaran og dugo para iya na sa Ginoo, na redeem na siya kay naago separation ng tao kag Ginoo sa una. Karon gihimo ni Kristo iyang kaugalingon para sa tanan nga requirements sa balahod, iyang kaugalingon iyang gihalad. Unsay gikinahanglan para sa kaluwasan na dawat nimo tungod sa gihimo ni Kristo. O siya gikinahanglan para sa pagkamatarong na dawat nimo tungod sa kang gikuanan ni Kristo, gibuhatan niya. O siya requirements para sa tanan nga kinahanglan ng spiritually. Para mahimo kang acceptable, mahimo kang pleasing sa Ginoo, gi-fulfill ni Kristo. Bayaran na niya tanan. Mo nang gi-secure ang atong eternal redemption. Kung yung sila kuan sa tanik na yung pangkuan,
Once saved, always saved. Nara sa ila. Kung sa'y pagtuo na silang Ginoo. Ang ilang Ginoo ay umoy, ay na ilang gituhuan. Pero kanina Ginoo akong nailhan, atong nailhan, mo ning Ginoo nag-secure sa atong kasiguruhan. Kung mamina pag mensahe, wag kasiguruhan, wag yun tayo siguro. Ay na lang, useless lang ang pagpaminaw kung wag man tayo siguro. Kani gi-secure ta. Kinsay nag-secure? Si Kristo mismo kay iyang kaugalingon iyang gihalad. Sa iyang gingon na, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled person with the ashes of heifer sanctify for the purification of flesh, how much more with the blood of Christ, who through eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Yan niya. Kung ang katong kuan gani, dugo sa kanding, dugo sa manana, o katong abo sa ng pa-hyper, nakapalimpyo gani sa tao, temporarily, unsa pagkahaning dugo ni Kristo. Mananap ra gani to. Pero nagawat man sa Ginoo. Pero dili siya hangtod-hangtod. Way lahutay to nga kuan, kay shadow raman to kay kuan to sa picture to sa kanang pamaagi sa para mapaduol ka sa Ginoo. Pamaagi para ma-reconcile ka balik sa Ginoo. Picture na siya ang kanang paghalad. So dili pa na siya tinuod kay hulagway raman to. Pero ang tinuod nga halad nga may tabo di ay ang gihimo ni Kristo. Nga mao'y mag-connect sa tao o sa Ginoo. Therefore, He is the mediator of the new covenant. Muna siya ang tigpataliwala sa bagong kasabutan. Kaya sa daang kasabutan, ang mediator is ang pari. Labang pari. Muna sila. Pero karon siya ang nahimong tigpataliwala sa karon nga panahon na to. So that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them. Ay, na. Ang kamatayon, tungkol kinay kamatayon, nahitabo, mo nang na-redeem ta. Okay, ingon pa, from the transgression committed under the first covenant, for where a will is involved, the death of the one who made it must be established. A will takes effect only at death, since it's not in force as long as one who made it is alive. Inani. Ang testamento sa Ginoo, ang Old Testament o New Testament, may take effect ang New Testament, ang bagong kasabutan, tungod kay namatay ang naghimo sa testamento. Naniya, ikaw na kay tagiya ka o pila kay tarya nga yuta. Karon buhi pa ka nagpabuhat kag testamento, na kaning yuta kung mamatay ko, ihatag ni kaning nga tao, kaning sila anay apod-apod. Pero samtang buhi pa ko, di na pwede ihatag sa inyo. Last will mo na siya nga ano, muna third. Nga pwede pa na ako usbon, samtang buhi ko. Ay na lang, kinausap ko na i-cancel. Pwede na. Pero, dire, sa ang testamentong gimo sa Ginoo, mo take effect siya kung mamatay, kung kita namatay ka ng gimo sa testamento, katong tanan nga gisaad, katong tanan matuman to, mahatag dito siya, ma-release to siya. Same thing sa saad sa Ginoo, sa pagkakaroon, tanan nga, yun pa, requirement sa balaod nga, dapat maghalad para acceptable ka sa Ginoo, dapat maghalad para makonek ka balik sa Ginoo, dapat maghalad para makadawat kang panalangin sa Ginoo, dapat maghalad para maayo ka sa imong balatian, dapat maghalad, dapat halad, tanan halad. Nahimo to siyang kuan, murabag kung sa lakod nga istorya, natagaan siya og katumanan tungod sa katong testamento nga gihimo ni Kristo nga bago. Ni take effect siya tungod kay di pa kamatyan ni Kristo. Namatay man ang naghimo sa last will, gisilyuhan. Di natagaan katumanan. Ba, muna ang sa kuan. Kaya kung man niya dire, therefore, not even the first covenant was inaugurated without blood, for in every commandment of the law has been declared by Moses to all the people. He took the blood of calves, goats, and water
with water, scarlet wool, hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, this is the blood of the covenant that God commanded you. Kay bisan pa daw, ay sa karaang tugon, ang unang kasabutan katubag sa Old Covenant, ginagurahan gani, gipaulaan gani siya og dugo. Ang si purpose sa dugo para mahimong epektibo ang katubang ilang gihimo nga ritual. Ang ilang ritual ginahimo diri is nagihaw sila ang dugo o katong gikuan na og hyssop sprinkle gibasbas. Pero bakang gimos pare dito mga anak ng bindita na gihimo na sa dugo. Gikuan. Ang purpose is to purify. Ang libro anana basbas Biblia basbas ng tubig lang na. Pero ang di lang kay tubig o dugo. Apil ang tao ibasbasan sa dugo. O ang deklarasyon is mao ni ang dugo sa kasabutan sa Ginoo nga gisugo kaninyo. Pero dumdumi ang ingon ni Jesus kansa diha kato sa last supper niya, pagkanan niya sa bino, this is the cup of the new covenant in my blood. So sa iyang kaugalingong dugo na pud ang katong iya gyud gikuan kanang sa bag-ong kasabutan. And the same way, he sprinkled with the blood both the 10 vessels tanan niya nagamit kay indeed under the law, ilaw sa balaod, almost everything is purified with blood. Halos tanan is malimpyuhan pinaagi sa dugo. So muna kinahanglan gid siya na ipaula sa dugo. Naay mga ganang atong mga practices nga hantod karon on ko na siya kada bitaw mga nay mag-ihaw-ihaw pa kay padugo. Nay bagong sakyan paduguan. Kana nga mindset na siya, old covenant na siya mindset. Di man nga pagano lang. Kay mao'y atong na naandan. Which is, kung tinuod man galing nga nakasabot ka sa redemption nga gihimo sa Ginoo sa tuwa, katong pag-mediate ni Christ dito, epektibo to hantod karon. Once and for all. Tanan kaisa para sa tanan. Tanan unsa? Tanan gipangayo sa balaod nga dapat paulaan nig dugo para malimpyo. Dapat paulaan nig dugo para madawat nako. Kani dapat paulaan og dugo para ana siya tanan nga gi-require sa balaod. Nanginahanglan siya og dugo. Grabe no. Nga kanang inana ka kuan. So para ma-comply na siya tanan, si Kristo iyang gihalad iyang kaugalingon para natay access sa Ginoo. Mao tong ang kortina nga tabil nga nagboundary sa Ginoo sa tao gisik. Gitagaan tag access diha sa Ginoo. Ana ka kuno pabor ba? Makaatubang ka sa Ginoo naong sanaw. Dili ka mamatay. Masinati ni mong presensya sa Ginoo nga dili ka mamatay. Grabing gahom sa Ginoo. Nag-connect balik ang physical ug ang spiritual tungod kang Kristo na close. Sa una layo ang physical ug spiritual mano nang ginalag mediator. Kay walay maka-access sa spiritual nga bahin kay gisirad-an tong panahon ni Adan. Gilayo ang tao gi-banish gikuan dili ka kasulod dili ka wa kay access sa prutas sa ingon pa kanang tree of life nga gingon. Pero karon nahimo siyang open tungod kang Kristo nata makakaon aning pulong sa Ginoo. Di ba grabe siya nga pabor mga grabing pagbungkag sa Ginoo ba sa kanang barrier sa spiritual o sa physical. Muna kung sinahitabo sa to sa spiritual mo manifest siya sa physical. Kung naghimo tagpasalamat sa Ginoo is kanang expression is nagikan gina siya sa sulod na hitabo sa atong spiritual nga part sa atong kinabuhi. Mo na kita wala ta nagsalig mo nang gina-emphasize gyud ang kanunay sa inyo. Nga ang atong kanunay duulan gyud ang Ginoo dili si pastor. Dili kay ako ang tinuod nga pastor si Jesus bangyod ang tinuod. Kanang ang imong kusog wa ka nakabase sa kusog sa imong leader.
Kaya huna-huna, dumdumi, kinsa nang nasa imong sulod, nga mas labaw sa tanan, nining kalibutan na. Yung kanya, take heart. I have overcome the world. He who is in you is greater than who is in this world. Kana nga klase nga Ginoo nagpuyo sa imuha. Di na basta-basta. Imo ni nag-break. Maunay kanang nagguba sa barrier sa kaningin pa nga kanang para kanang di ta makaduol sa Ginoo. So tanan nga effort na siya, gihimo na siya sa Ginoo. Mabita nagingon si Paul sa 1 Timothy. Kani bitong there is one mediator between God and man. That man is Christ Jesus. So sa verse 1 ingon niya, first of all, then I urge that supplication, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for people. Yan ang tanan, gihangyo ko kamo, ingon pa si Pablo. Tanan supplication, pagampo, intercession, gingon, pagpasalamat, himuon alang sa tanang katawhan. For kings and all who are in high position, sa mga hari o sa mga nagdumala nga nasa posisyon, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every aron kita magpuyo nga malinawon o kanang aruhay nga pagkinabuhi. This is good kay maayo ni, it is pleasing in the sight of our Savior. Mas nindot ni siya sa pananaw sa Ginoo. Who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Mo ni ang desire sa Ginoo nga tanan katawhan maluwas o makasabot sa kamatuoran. For there is one God, there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as ransom for all, this which is the testimony given at a proper time. For this I was appointed a preacher, an apostle, ng ni Paul, o siya na makakwa, siya nagkuhan, buhat-buhat, a teacher, siya preacher, apostle, teacher siya sa Gentiles in faith and truth. Pagin pa niya, for there is one God and there is one mediator. Ang pa niya, gihangyo ko kamo, sa verse 1, siya, gihangyo ko kamo sa inyong mga pag-ampo, sa inyong mga kuhan, pangamuyo, himuon para sa tanang katawhan. Ang address mo ba is para sa tanang katawhan. Alang sa pagpuyo nga malinawon, i-address ito sa inyong leader, sa inyong nagdumala sa nasod, mga hari, more on sa tao ang atong panungod sa pag-ampo. Kaya walain, yun pa, for there is one mediator, kaya yun pa niya, for there is one mediator, kay ang atong pag-ampo diha sa Ginoo manggod, ang access diha sa Ginoo, kinsa may nag-mediate sa tuwa, ang Ginoo mismo. Nakuha na ito, ganyan. Kita, atong nandan, grabe, murabag ka ng mag-ampo ta, murabag ang Ginoo wa kadungog sa imong mga pag-ampo. Grabe, lud-lud, hangyo, bid ka ng kwan. Murabag ka ng, kung mahimo, mahay ka mamakba, mahay ka gare-garay mong pag-ampo, para madungog yun sa Ginoo. Yan eh. Yung sa inyo ni Paul, hangyo ko kamo, yung pag-ampo, painungod basta. Alang sa pagpuyo ng malinawon. Alang sa pagkuhan. Kaya ngano, ang atong hangyo diya sa Ginoo nadungog na manghuna daan, kinsay nagdungog. Balik ko na to tong istorya gay na katong espiritu sa Ginoo nga nasa imuha, ni-intercede sa imuha, nag-intercede para sa tanan nimong panginahanglanon. Ang problema nimo sa Ginoo, wala na nay problema. Ayaw na problema ha, ang si problema nimo sa Ginoo, tuhoy lang unsay ang himuon sa imuha. Ani? So na mo ta sa Ginoo nga providean tas tanan nato kay nang matag adlaw. Lord, kinahanglan niyo ginani. Di man na angay na nimong pangayon. Lalan sa dinano ta mga ampo dili. Ang awot pasabot nako. Kabalo mo ang Ginoo sa imong gikinahanglan. Unsa imong himuon, unsa imong manner diya sa Ginoo. Pagpasalamat ra manggod na. Di ba unsay nausab sa tong pag-ampo? Salamat Lord sa kasulbaran sa problema. Salamat Lord kay gitagbo nimo ning akong pinanglanon aning adlaw. Salamat Lord sa kayuhan nga akong nasinati.
puro na siya pagpasalamat. Kaya nga nung magpasalamat man, kabalo man ang Ginoo nga nanginahanglan ka na. Wa pa ka nag-ampo, di ni mo maistorya, ang Ginoo nag-ampo na sa imong sulod. Kung na kayo mapag-ampo, pahinungod na yung silingan malinaw-linawan para magpuyo mo nga malinawon. Gawa na to. Kay walay laing umidjit sa tao sa Ginoo, dili ako ang muampo para sa inyo dito sa Ginoo. Kay nanay ni ampo ninyo. Si Jesus, intercede. Kung na may pasidunggan nga natubag ang inyong mga hangyo sa inyong kinabuhi, dili si pastor, kay dili siya nagampo ninyo eh. Sa tinuod lang, si Jesus ang nagampo para sa ato. Wa man ko kabalo siya ang ampo. Oh. Problema ba kung siya ampo? Ngaya man ang trabaho. Ang sa'y purpose sa pag-ampo, nilang ginahimo, pag-mediate man na siya sa tao sa Ginoo. Diba mo nang nanda na ito, magpaampo, kay para ingnon ang Ginoo. Pastor, para dili na siya, di na mo ang tumo. Kay humana na gihimo ni Kristo, duplicate. May mas maayo nga muampo, ikaw o si Jesus? Asa may kinsa may maayo sa inyo mga kano eh, mga intercede. Di ba usay mapanghinambog pa na ba? Ang bugiro ito, yampuan ko man na. Ako yung nagkuhan, grabe na ampo na mo, ipastingan na mo, di ba kambugiro? Tingnan nyo, kamoy nag-midye. Mura na nasaba. Mura na nasaba. Bitaw, nganong i-claim man yung unsa ka? Naghimo na. Ayaw, pagkuhan ako, kadili na imong trabaho. Kung na kayo mapag-ampo himuha ang malinaw ng pamuyo sa yung kalibutana. Kaya problema na to sa Ginoo is tanan sulbad na yun. Once for all yung gimo. Sa requirement sa Ginoo nga gipangayo sa mga kung sulbad na ay na problemaha. Ayaw problemaha ang Ginoo. Usahay ang tao nagproblema sa Ginoo. Bitaw. Una-una niya ang Ginoo, tupag. Dungo pag yun sa Ginoo pag-ampo. Murag ka datot. Kadili man ko na yung anak. Murag wa ka kaila sa imong Ginoo. Bago na ito may iso. Nakanang, di ba mas masaktan na ito ng si trabaho sa Ginoo sa itong kinabuhi? Nga ikaw na-enjoy rin mo panalangin sa Ginoo. Nagikawang sa imo sa una. Kaya nagsunod-sunod ka sa imong leader. Kaya pagtuloy mo ito ang panalangin sa imong leader. Ang terbindo na pastor. Malayo na rin yung di na magsalita sa pastor ba na, di na mubiyat. Maring mga lakaw mong problema magod. Ako ba rin tag-iyan ninyo? Ako yung nagpalansang sa cross. Ulit mo sa inyo. Diba? Ngayon mo nang luho yung mga pastor. Mo bagood sa tanan, problema siya, membro siya, mga tsaka, mediator. Diba? Wala gitudlohan niya bang sa estado sa nimo sa Ginoo sa relasyon sa Ginoo. Ano man mo tudlo eh. Ana man na. Mo na pastor nang tulog-tulog sa pansitan. Wa day siya ka pagtuon nila ang pastor lagi ang pastor tapulan kay di na mampo sa to. Wala mo man tapulan. Ano tulog-tulog na lang man mampo pa niya. Di ba? Ang punto ba? Ang siya relasyon ako sa Ginoo, ang relasyon po ninyo. Dili, man ko labaw ba? Mas labaw ko sa inyo, kaya ako nandun sa tumbangan. Hindi mo na. Di man yung kompetisyon. Isa ra may Ginoo mo na, for there is one God. One mediator between God and man. One mediator. Dili, one mediators. One mediator lang, si Christ. Dili si pastor, dili si kinsa nga bishop or si apostol, sa padayan mo pang mga ranggo nga panganlan nimo. Dili na maoy kuan. Kasi kita mo na basahin na awa may problema respeto na man. Kasi pero sobra na kay nga pagtagad bang grabe nga reverence bang mo mag Ginoo pananaw natong matawhana. Kay ila pong feeling mo po sa Ginoo. Kana bang grabe ka importansya nga mura bag
Habantay mo nang na ako'y special nga dapit ako kuan ko diri ko mulingkod kay kuan ako labaw ko sa inyo kay spiritual mas espirituhanon ko kay sa inyo ana man ang dating mas may nampuon ko kay sa inyo ana man na masuod ko sa Ginoo kay sa inyo ngana na siya ina na siya powerful kayo para lang silang kaugalingon pero ang tinuod ang benepisyo nga kung nadawat na po na sa inyo eh. Ang ilan nadawat nga benepisyo na sa inyo, mas pabor mo kay nakasabot mo. Kato sila, mga buta to sila, ang gahong nga gihawiran. Katungdanan nga gihawiran. Kaya pagtuo ang katungdanan nga ilang gibarugan, mao na yung nagpa-lift up sa ila, di pa na mo. Maliwa kay mga ranggo. Hindi man na kinahanglan. Kasi kinahanglan na to. Nakasabot ta kam, acknowledge ang truth ba? The knowledge may tungod sa kamatuoran. Mauro ginay, importante may soul. Kaya sa'yo mong gutin ng parsakwa ba mo nang amot, mataha ko mo doon, mataha ko mo kuwan kay taas na mga pananaw sa ilang kaugalingon. Barabag, dili siya Christ-like ka kinaiya nga ang humility nga gimo sige nagpaubos kay siya nga secret ito ni blend siya sa mga taong ubos adtos makasasala di ba wa man siya dito nga pag-abot ni Jesus pag naog niya gi-introduce na niyang kaugalingon na hari ko dapat serbisyohan ko ninyo. Kaya ako may labang pare, inyong mag-asa diri hatag sa ako. Wala, oy. Wa siya nangayo o gasa, kay siya naghatag sa gasa. Siya ni-provide. Mamita yung siya, ayaw ko serbisyo kaya ako mo serbisyo. Kung servidor ang gipangita sa Ginoo, daghay iyang maserbidor Mga anghel, di basta-basta. Nga, kaya ni mo himuon sa anghel. Oper-oper pa kasi mo kagalingon nga kon. Ano pag oper-oper kay siya nag-oper. Nako ana to, kita nga mga tao ba kayo say pa-as-if. Nga murag kalibil na tong Ginoo. Murag kalibil na to. Unsa? Nanginahanglan ta sa Ginoo, manang tinuod. Kitang tanan kung sa tinuod lang watay gahom, wala tay. Sa effort atong himuon, wagid tao ra gid ta. Pero sa imong pagkatao ra, grabe ang gimo sa Ginoo. Imagine nang iyang espiritu gibutang tuwid sa imo ha. Imagine nga sila mag-conference, sila mag-istoryahan para sa imo ha. Imagine daw na. Kuya gano na mga plano ang Ginoo sila nagplano para sa imo ha, no? Ya ikaw usay po nang happy-go-lucky o ba diya? Mga sipyat, wala problema na. Gipangga gyapon sa Ginoo, wa pa gid biyahe. Na kung ang reliyon mo tanaw na, awa nang ilad kay ka. Kuya walang mata no. Murag dili sila kauban sa Ginoo. Mao nang ang Ginoo wa gid siya ni associate og religion kay dili gid magkauyon ang reliyon ug ang Ginoo. Bisan pag may sila pang Ginoo, lisod og pangyawa. Kung pang Ginoo nga tinuod, litudloan taon sa gihimo sa Ginoo para sa atuwa. So kung naman tayo gipanghimo, dili na yung para ni sa Ginoo, dili para sa Ginoo, sama na sa Ginoo. Di ba? Mga tagtas ko nga naman, para ni sa Ginoo. Ay para sa sama niya. Nagkunana daw. Sa kagamanan sa Ginoo, mo sa butang gikan sa wala. Nya imong opera ng Ginoo kuan kay para sa Ginoo dili ang imong ginahimo diha sa Ginoo. Naghimo ka diha sa Ginoo. So sa ato pa uban nimong Ginoo sa tanan higayon tanan nimong buluhaton. Dili kay para ni sa Ginoo. Mura pag kumingkag para sa Ginoo, layo ang Ginoo kay para ni sa imo Lord. Process layo ba? More third person siya. Stay put lang ka Lord kay para ni sa imo. Tanaw. Sipyat ka. Para man tos Ginoo, di sipyat gid ka. Uwi ka maka Lord. Ganing ka mo para sa imong kagalingon. Pero may diha sa Ginoo. Ana na tong imo is diha gina siya sa Ginoo. Kaya uban ta sa iyaha. Giasyo ta sa Ginoo ba nga?
ubanta sa iya ha, siya nag-uban nato. Gana, nag-ubanta sa iya ha, o siya uban nato. Ay na mo kanta ng dad ako kung asa ka mo adto. Kay gusto kay kumukuyog ko nimo. Unsa man ka biyahan mura kag bata pa nga biyag inahan kay mo palingki. Ligid-ligid ka kay di ka uban nun. Imagine na kanta mo na akong parlantaw ng kanta ba ko kaluhi pod. Yun niya. Bitaw. Kay wa siya kabalo sa iyang standing sa Ginoo nga isara mo. Bisan asa ka tuwa siya nag-uban. Bisan asa siya tuwa pug ka. Nasa sa langit na pug ka sa langit. Nakastumbahin sa amahan. Di ba? Grabe nga pabor. So balik ko natututanan, gay na, yung panggasa sa Ginoo, kani nga itong na-enjoy sa pagkakaroon. Kani-enjoy nyo nasabtan karon. Oh, salamat sa Ginoo, kaya na-enjoy nyo. Dili tanong taon naka-enjoy ano yung mga butanga. Sa tinood lang. Dugay nagsumimba, wa kasabot. Oh. Wa tumubo. Nagsalig permentes pastor. Eh kamo, bisang muhawa yung pastor. Mo paingon yung pastor. Bisan pag kuan, wa na pastor o wala, buhi man mo, kaya naman nag-uban mang Ginoo sa inyo. O man gidala-dala sa inyong pastor. Diba? Ang redemption nga gihimo sa Ginoo, ubanta sa iyang kamatayon, ubanta sa iyang paglubong, ubanta sa iyang pagkabanaw. Grabe na ang assurance may igsoon. Nahiusa ta sa kang Kristo, naisa ta sa iyaha. Muray na niya. Kada bitaw maging harian, konta ng mga kingdom, balikan kayo. Karibal na siya, karibal. Pero ang siya connection para maisa na isa ka kingdom. Ang prinsipe, mumin yung prinsesa dito. Maisa na sila nga kingdom. Ang gingharian sa langit o sa yuta, naisa tungod kay gikasal ang si Kristo sa atuang nga mga tao. Diba mo nang nahiusa ba na connected ta tanan physically o spiritually na nabalik tanan kan Kristo. So mo na siya ang naitabo sa to. Grabe na siya nga privilege. Grabe na siya nga pabor nga atong na-enjoy sa pagkakaroon. Mo na may son. Kani siya nga mga pulong. Kung hindi siya kanang assurance para nato kanang amo siya lain explanation para na. Di na ko mo-express, ang Ginoo na mo-express sa inyo kasing-kasing nga kanang bisan nasa bumuad to, sigurado bitaw kasi mong kinabuhi. Kung sa'yo manggod, maluwas ko. Di, pati kaluwasan, di, alanganin pa. Nga nang hisgot na talayo, nalangit mo nang butang atong may hisgotan niya, kaluwasan mo, pwede ka na sure. Nga na ba? So, ginagog mga simbahan, mga paminawa, balik-balik ang kaluwasan. Ano pa mo nang luwas, pastor? Hantod karon kaluwasan pagisgutan, kaluwasan og sala mo nga nagduha. Nga lakbitan ng imperno, unsa mo imperno pa mo? Oh. Nga kita nang enjoy na tas kalalom sa gugma sa Ginoo bitaw mo kanang iba mo. Di ta obligado sa bukat man ko ay si. Kung pag-ingon nga ay kuan lang pre-over na litaw gato. Lahi ang word nga kuan ana ba. Pero dili pod sayop nga magbuhatana. Yung man gikuan ay mo recognize lang nimo. Nga kuan lang ana ba pero imono dili wa may kuan. Ang tinuda na ang papel lang gyud yapas. Illegal man gyapon ang papel. Pero tanan ni require na sa balaod, require na sa balaod. Bayad na tatanan diya sa Ginoo. Mo nang sa imong kinabuhi, assure na balag ngayon sila nga publika o lain imong dagat ngayon sagdi na istorya na. Mura man gyapon. Mga matay man tanan. Una daw sa pagunsa ka dato. Ay mo ka dato makaluwas niyo. Ay mo ka dato madalas lugnanan. Anindot lang taglungon. Oh, o may kalahian, nindot nga lungon o maot nga lungon. Maura mang yuta ang lugnan. Maura nga ulod ang mukhaon. Diba? Wala. So muna nga iso, hinaot nga natay na katunan karong adlaw.